Na-realize ko na yung kausap ko is such a great emotional engineer. Sabi niya, this is for safety na din po kasi ang dami ng scammer these days. Kapag emotion na talaga yung in-engineer sa'yo ng kausap mo, wala na. Dear Scammer. Dear Scammer. Dear Scammer. Kamusta ka na? Katulog ka pa ba? Sana okay ka lang sa perang ninakaw mo. Sana nagamit nyo sa magandang cause yung perang nakuha nyo sa akin and karma na lang talaga bahala sa inyo. So, naalala ko, sabi niya kasi noon, 100% na investment ko, ang mababalik doon within a year or 9 months ay 50% na yung tubo. So naniwala ako dahil sa papahiram namin or investa namin ng pera is yung farmers. So kailangan daw nila ng pera during that time. So yung promise sa akin ng kaibigan ko. Sabi niya, ako rin nag-invest na noon, mga kapatid ko doon sa probinsya namin. So I trust him, nakita ko rin ng mga pictures. After 6 months, nagtanong ako sa kanya, how's the investment? Kamusta na? So sabi na, maganda namang harvest. Sinearch ko pa, kamusta nang harvest dito sa lugar na to? Naniwala talaga ako sa kanya. And then, after a month, tanong ko siya, kamusta na? Wala pa rin. Then, 9 months, dumating 9 months, 10 months. And then, doon pumutok pala yung kapa na word na scam, na parang Ponzi scheme. Na nag-search, yung lugar nila pala, sobrang daming sumaling taga-kapa na. Sinabi ko sa kanya, deny siya ng deny, even until now. Eventually, sabi ko, kapa to kuya. May tumawag sa akin. Hi sir, this is Eric J. Arsiaga, right? Sabi ko, yes, speaking. So aware naman ako sa mga phishing scams. Pero kasi itong bank na to, na tumawag sa akin, which called to be the representative daw ng bank. Alam niya yung 11 digits ng bank account ko. Then sabi niya, I just want to let you know na I'm legit representative. That's why I dictate the bank account number. Sabi niya, this is for safety na din po kasi ang dami ng scammer these days, alright? Na-realize ko na yung kausap ko is such a great emotional engineer. So talagang na-build up niya from that very moment yung attention ko. And then sabi niya, sir, yung transaction kasing nangyayari dito is wini-withdraw yung pera mo, alright? Alongside with that, naglo-loan din si scammer. So, yun na, nakipag-cooperate na ako. Then sabi niya, magsasend sa inyo yung bank sa email niya ng OTP, a unique combination of keywords. Verify ko yung email, verified siya. It was from the bank itself. I don't know paano nangyari yon. So, sabi niya, sir, paki-dictate na lang po nung na-receive niya sa email. So, sabi ko, _ 86K89. And then, sabi niya, never download the app again. Wait kayo ng confirmation namin kasi ino-optimize namin yung system para ma-clear natin lahat ng transaction at maibalik natin. 2 AM, madaling araw na, nagising ako tapos dinownload ko na siya. Pero habang dina-download ko siya, in-screen record ko. Para at least kung legit ngang bank yon, may proof ako na sorry kasi hindi na ako mapakali, dinownload ko na siya. Pag open ko nung bank account ko, 0 na siya. And then meron bagong tab doon na parang loan balance. Then 0 na din siya. So, ayun, nawalan na ako ng pera noon. Tapos, ang shitty niya kasi ninakawan na ako, binigyan pa ako ng utang. So, ngayon, nag-worry na ako kasi ang last na email sa akin is last February lang. From 100K na utang, nagbalo na siya into 260,000. Meron akong scholarship na sinalihan and ongoing yung process. Then saktong-sakto may nag-email sa akin from that specific scholarship. Hi, is this Cassandra from my school, ganyan. Then sinabi niya sa akin na kailangan ko na daw bayaran yung remaining balance ko para makuha ko na yung stipend and mabayaran na completely yung tuition. Kasi pag nabayaran ko daw yon, ibabalik daw nila agad sa akin. Kausap ko rin yung sister ko that time na sinasabi niyang babayaran na nga, nanghihingi na ng pambayad kasi pag nabayaran ko na naman daw through online, makakuha ko rin agad sa school basta pumunta na ako. Sobrang nangangarag na ako nun kasi talagang yung
sistema nila, yung tinataranta ka nila para makuha nila agad yung gusto nila. Sinabi nila na kailangan ko daw bayaran ulit ng full yung tuition ko. Doon na kami nag-start na maging suspicious kasi bakit kailangan pang bayaran yung buo? Meron na kami nabayaran nung una Pero ginawa namin yung gusto nila. So parang, ayun, nagbayad na yung family ko. Then bigla, sinabi nung scammer na hindi daw pwedeng half-half, kailangan daw full payment kasi daw parang hindi daw agad ma-process kapag dalawang payment, kailangan daw buo. So, ano nangyari? Nagbayad ulit ng another 29K, I think. After nun, biglang namatay yung call, then hindi ko na makontak. So, syempre, kinabahan na ako that time and yung family ko rin kinakabahan na kasi ang laking pera nung nakuha Pagpunta ko sa school namin, nag-rush talaga ako agad dun sa finance department. Sinabi ko yung name, then sinabi nila wala raw ganun na name. So parang pina-check yung school account ko kung nabawasan ba yung tuition ko kasi sabi, ibabalik daw. Pero ayun nga, doon na nila sinabi na na-scam daw ako. Trinay pa naming kunin kaso parang na-withdraw na agad. Like, pagka-send namin, na-withdraw na daw nila yung pera. So, after nun, parang tinext namin yung number na yun. Scam po ba kayo? Parang ganun. Tapos nag-reply pa, sabi, ay, hindi mo ba alam? Salamat sa 58K. So, parang, yun pa yung nakakainis na part, yung nang asar pa, nireport namin siya, then inassure naman kami na baka nga hindi na makuha yung pera, pero ang sa amin kasi sana, malaman lang kung sino yung scammer na yun, matrack lang. Siyempre, after ilang days, nag-antay pa rin kami ng update dun sa report, ganyan, kaso wala na talaga, hindi talaga matrack. Yun, medyo masama pa rin yung pakiramdam ko or loob ko sa kanya, pero yung galit ko, siguro internal. Di ko na lang siya kinakausap, di ko siya sinisigawan. Pero eventually, after a year or two, nung nagkatrabaho ako ulit, parang hindi ko na masyadong alalahanin yung ano nangyari sa pagka-scam ko. Although may mali ako, let's say, sige, sabihin na natin kasalanan ko kasi na-permit ko yung OTP. Pero sa lawak ng Pilipinas, I guess hindi lang naman ako yung nakaranas nun. Especially no matter kung gaano ka katalinong tao, kapag emotion na talaga yung in-engineer sa'yo ng kausap mo, wala na. Actually, nasa biyahe pa lang ako, nagsisigawan na talaga kami ng family ko noon na baka scam yan. Kasi nakakaramdam na talaga kami kasi nga ang laki ng pera na kinukuha. And nung na-confirm namin na scam na, nung nandun na ako sa school, talagang parang akong nag-blackout na parang naging numb ako that time kasi sobrang gulat na gulat ako na ang laking pera talaga, sobrang laki. Talagang umiyak ako dun sa harap ng finance department, sa school namin, nagstay ako dun for a while. Pagka-uwi ko that time, talagang ramdam mo yung tension sa family namin, ramdam mo yung lungkot na, lalo na dun sa panganay kong sister, sobra akong nahihiya sa kanya that time kasi siya yung, pera niya yung nagamit nun. Umabot yun ng 200K doon sa kaibigan ko na pinangako niya. Yeah, pinaghirapan ko yun, hard-earned money. Until now, medyo pagka naalala ko, masakit sa isipan. Sa dibdib pa rin kapag naalala ko siya. Yeah, ngayon, hindi ko na ginagawa. Hindi na talaga, sabi ko sa fiancé ko, hindi ko na gagawin yan. Lagi niya akong sinasabihan yun. Nalaman namin na yung modus pala nila is sa iba't ibang school sila nang sa scam talaga. And ang nakakapagtaka kasi, alam niya kung magkano yung balance ko sa tuition and alam niya rin kung anong scholarship yung in-applyan ko. Grabe talaga yung kapanipaniwala talaga siya. Well, I think sasabihin ng iba, ay, ang tanga mo naman, ba't ka naniwala? Akala ko ba aware ka? But then again, I'm mentally exhausted that time kasi meron din akong pinagdadaanan aside sa work. So hindi ko na alam, parang hindi ko afford manakawan. So dapat makipag-cooperate ako dito sa bank. Gullible kasi ako. Yun, lesson learned. I need to be prudent, research first, and that money I cannot afford to lose Hindi namin alam kung paano ulit makakabuo ng ganong pera kasi sobrang laki nga and hindi rin naman ganon kadaling kumuha ng pera. So, sobrang kaming lungkot talaga sa family namin. Like, ramdam na ramdam mo sa buong bahay yung lungkot, ganun. Recovering from the hurt na naubusan ng pera and scamming by my friend, trusted friend. Kaya ko pa rin pala kahit na mawalan ako ng ibang bagay or yung pera. Pero syempre, at some point in my life, especially paggabi, naiisip ko din yun. Kasi parang yung savings ko, kaya na siyang bayaran in instant.
hindi ko kaya i-gastos siya kasi paano pag kumatok to, anong gagawin ko, di wala akong savings. So, yun yung nagiging hindrance sa mga kasiyahan na gusto kong gawin. So, basically, yung utang na yan, as time goes by, naiipon ko siya sa sahod ko para pag worst case na at wala nang laban, at least, meron akong pambayad. So, after that incident, mas naging careful na kami sa mga potential na fraud nga, potential scammers. Mas naging extra careful kami sa pagbibigay ng information, lalo na online. Kasi you don't know kung sino yung mga taong pagkakatiwalaan mo talaga nowadays. Sabi talaga ng fiancé ko nung nakaraan yung one word doon, I think gullible eh. I have a personality parang people pleaser, parang ganyan. Pero mostly dapat hindi ganun eh. Hindi ka lang laging yes, mag-no ka rin. Yun yung sinabi sa akin ng fiancé ko. Be wise, Paul. Be prudent. Wag mo na yan gawin next time, ha? Sabi niya sa akin. Pinaka-advice ko po is, huwag tayong basta-basta magtitiwala sa mga taong nakikilala natin through online. Huwag kayong agad-agad magbibigay ng information, lalo na ng pera. And make sure nyo na verified yung mga tumatawag sa inyo, kilala nyo talaga, ganun. Be knowledgeable enough dun sa mga platform na ginagamit nyo. Yes, we cannot blame the bank kasi at the end of the day, nasa atin yun kung magiging biktima tayo. It's just that kung nagiging biktima ka, meaning you're not that knowledgeable enough. And I just want to let you know na hindi porke nabigay mo yung OTP mo, tanga ka. Just that mean na parang pag nabigay mo yung OTP mo kasi nagtiwala ka. Siyempre, be happy na lang din regardless kung ano nangyari sa atin. Kung magde-decide ka on something na importante, be prudent. I think yung prudent yung being wise. Alam mo yung streetwise, kundi knowledgeable wise rin. Dapat hindi ka mapaniwala kaagad. Trusting, okay yung trust eh. Pero somehow, kapag pera ang pinag-uusapan, you should be careful talaga. So, para sa scammer ko, sana alam mo na meron kang naperwisyong pamilya and alam ko na hindi lang kami yung naging victims nyo. Pero sana talaga ginamit nyo sa magandang cause yung pera na nakuha nyo. I just want to let you know na hindi lang financial status yung sinisira nyo kasi kalakip na yung mental state ng mga nabivictim nyo. Aside from that, hindi nyo din alam yung binibigay nyong anxiety dun sa naging biktima nyo kasi hindi nyo alam kung paano sila nakikipag-battle every day just to suffice their needs and to provide their wants in their life. So let's just wait for their karma and then let's just wait for the right time kung kailan nila matitikman yung sarili nilang medisina. I still love you. I forgive you. But don't do that again sa mga kaibigan mo or sa ibang tao man. Ang pinaka-wish ko talaga si Lord na bahala sa'yo. Sincerely yours, your victim. Love, EJ.